Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH hinimok ang publiko na magpabakuna upang labanan ang tumataas na kaso ng tigdas at pertussis. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. DNR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsisermonya sa mga estudyante. Kongreso kinundina ang pagpaslang sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Pastor Kibuloy kinasuhan na sa korte ng lungsod ng Pasig at Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng tigdas at pertussis, hinimok ng Department of Health o DOH ang mga tao na lumahok sa kampanya nito sa pagbabakuna laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan nito. Ayon sa DOH, nagtagtag na ito ng National Public Health Emergency Operations Center na sinuportahan ng World Health Organization o WHO, United Nations International Children's Emergency Fund at United States Center for Disease Control. Layunin ng DOH na maiwasan ang tigdas at pertussis sa pamamagitan ng pagbabakuna ng hindi bababa sa 70% ng high-risk population. Partikular na ang mga batang nasa pagitan ng edad 6 na buwan hanggang 10 taong gulang. Babala, pinag-iingat ang publiko na iwasan na munang kumonsumo ng mga shellfish sa ilang lugar sa bansa dahil sa paralytic shellfish poison o toxic red tide. Nakatala sa inyong TV screen ang mga lugar na apektado umano ng toxic red tide ayon sa babala ng Department of Health at Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ilan sa mga shellfish na ipinagbabawal munang kainin ang tahong, talaba, halaan at alamang na mula sa mga naitalang lugar. Samantala, ligtas namang kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimango kung ito'y nahugasan at nalinisang maigi bago lutuin. Para naman sa mga mamimili, asahang tataas ang presyo ng isda ngayong Semana Santa. Ito ay ayon sa Department of Agriculture o DA kung saan partikular na tataas ang presyo sa mga wet market. Posibleng pumalo sa 10 hanggang 20% ang pagtaas ng presyo na maitatala sa isda. Isang mainit na balita, bukod sa kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa Bohol, panibagong resorts na naman sa Mount Apo ang ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo. Yan ang balitang hatid ni Francis Riodique. Nitong kamakailan lang ay umugong ang nabunyag na ipinatayong resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Ngunit bukod rito, isiniwalat ni Senator Tulfo na mayroon ding naipatayong resort sa Mount Apo National Reserve. Hindi lang isa kung hindi 3 resorts ang naipatayo sa bundok. Ito ay ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Ayon kay Tulfo, marami umanong nagsumbong sa kanya ng mga mountaineer kung saan naglipa na nga umano ang mga resort sa Digos side ng Mount Apo. Isa umano ito sa mga tourist sites at protected areas na hindi nababantayan sa lugar. Paggigiit pa ni Tulfo, labas na ang mga partikular na resort sa buffer zone ng Mount Apo kung pagbabasehan ang Google Earth at mapa ng Mount Apo. Kaya naman isinusulong ni Tulfo na matukoy ng Senado kung sino ang nagbigay ng permiso sa mga ito na mag-operate sa isa sa mga UNESCO Heritage Site. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa
Sa ibang anggulo naman, sarado muna ang anumang aktibidad sa Mount Apo dahil sa matinding epekto ng El Nino ayon sa anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Kahapon, ika-20 ng Marso, ay ipinasara muna pansamantala ang Mount Apo Natural Park hanggang ika-30 ng Marso. Ito ay ayon sa naging anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao sa kanilang opisyal na Facebook page na pagsususpindi sa anumang aktibidad gaya ng trekking at camping. Pahayag ng DENR Davao ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo ay dulot ng El Nino na siyang may epekto sa trekking at camping site sa Mount Apo Natural Park. Dagdag pa nito, ito'y para pangalagaan din ang kalagayan ng park at ng kapaligiran kasabay ng pagsisiguro sa seguridad ng mga pumupunta. Bukod sa itinaguriang highest peak mountain ng Mount Apo, ay sikat din ito bilang nature-based tourism site sa bansa na siyang idineklara bilang protected area. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasa higit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa mga daungan sa bansa ngayong Semana Santa. Ito ay ayon sa Philippine Ports Authority o PPA kung saan marami umano ang uuwi at magbabakasyon mula ika-24 hanggang 31 ng Marso. Nakahanda naman ang lahat ng port management offices sa mga hakbanging pansiguridad ng mga dadagsang pasahero tulad ng fast lanes para sa mga senior citizens, mga ambulansyang naka-standby at libreng film showing naman para sa mga pasaherong maghihintay sa kanilang biyahe. Nagbahagi ng ilang sentimiento ang presidente ng isang federasyon ng Chinoy Business Group na si Dr. Cecilio Pedro, alinsunod sa epekto ng El Nino sa mga negosyante at sektor ng agrikultura. Tunghaya ng buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa patuloy na pag-iral ng El Nino sa bansa, ilang mga negosyante ang nababahala sa matinding epekto nito sa kanilang kabuhayan. Partikular na rito ang sektor ng agrikultura na lubos na apektado sa tagtuyot. Sa naganap na talakayan kamakailan na pinangunahan ni Dr. Cecilio Pedro, presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, nabanggit niya ang ilang mga suliraning kinahaharap ng industriya ng pagnenegosyo at sektor ng agrikultura sa umiiral na El Nino. Anya malaki ang epekto ng tagtuyot sa kanilang kabuhayan sapagkat ang mga produkto at serbisyo ay dumedepende sa tubig. Diin pa niya, so yung rice natin, yun ang pinaka-stable natin Yung staple natin is rice. Kailangan there should be enough rice to cover our population. Our rice importation is more than 2 million tons. Dahil dito, sinabi rin ni Dr. Pedro na ang price control ay hindi epektibo sapagkat sa kaniyang paliwanag, dapat ay maging pantay ang supply at demand upang maabot ang stable status ng presyo ng mga bilihin. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DOTR ibinahagi ang kahandaan sa Semana Santa. DFA ilulunsad ang Passport Online Application Portal. Mga punit at sirang salaping papel maaari ng papalitan sa BSP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Handang umalalay ang Department of Transportation o DOTR sa mga biyahero ngayong Semana Santa kung sakaling kinakailangan ito ng tulong o mayroong nais isumbong.
Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Gayong inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero ngayong nalalapit na ang mahal na araw, ay ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang kahandaan nitong umalalay sa mga babiyahe. Pahayag ng DOTR, ito'y bilang parte ng paghahanda sa ipinatupad na Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa 2024, kung saan matatandaan na ipatutupad din ang heightened alert sa ika-23 ng Marso. Sa kabila ng inaasahang pagdami ng mga pasahero sa transport hubs gaya ng mga terminal, pantalan, paliparan at istasyon ng tren, ay ipinaalala ng DOTR ang commuter hotline nito na maaaring kontakin sakaling mayroong katanungan o nais ipagbigay alam sa ahensya. Pinayuhan din ito ang publiko na maging doble ingat laban sa mga laganap na scams ngayong mahaba-habang bakasyon at magplano ng biyahe ng maaga upang maiwasan ang aberya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, para sa mas magaang proseso ng pag-a-apply para sa passport, ilulunsad ng Department of Foreign Affairs ang online application portal nito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Mas mapapadali na ang pagkuha ng pasaporte. Ito ay dahil sa ilulunsad ng Department of Foreign Affairs o DFA na online application portal para sa passport. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng one-stop shop na maaaring ma-access sa official website ng DFA. Ito ay magiging posible matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act. Sa ilalim din ng batas na ito ang pagkakaroon ng mga off-site at mobile passport services sa mga tanggapan ng DFA. Mas pabubutihin din ng batas na ito ang pag-accommodate sa mga senior citizens, PWD, buntis, at mga menor de edad na 7 taong gulang pababa. Samantala, ang hindi otorisadong pangungumpiska ng pasaporte na inisyu ng DFA ay papatawan ng hindi bababa sa 12 taong pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 1 milyon o tataas sa 2 milyong piso. Ang maling paggamit naman ng pasaporte at pamemeke nito ay mahaharap sa 15 taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 100,000 at hindi tataas ng 250,000 pesos. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang maugong na balita, kasalukuyan nang biniberipika ng DepEd ang nagtrending na video ng isang guro na umano'y nagsisermon sa kanyang klase kung saan mabibigat na salita ang kanyang binitawan. Para sa detalye, narito muli si Francis Riodique. Sa ugali niyong ganyan, di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali, wala kayong mararating. Ito ang video na kumakalat online na mula sa isang social media application. Maobserbahan ang isang babae na tila ba may kinagagalitan na sa pag-aakala ng mga netizens ay guro dahil sa suot nitong uniform. Kasalukuyan ang naka-private ang account na nag-live, ngunit mayroong nakapag-screen record nito at in-upload kaya ito kumalat. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Ayon kay Department of Education Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas, bineberika na ng ahensya ang viral video na ito. Aalamin umano ng DepEd ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang nangyari at ang mga posibleng nalabag na karapatan ng mga bata. Ayon sa Child Protection Policy, may tuturing na child abuse ang isang gawa maging ito'y sa salita na siyang nagpapababa ng dignidad at halaga ng bata. Ayon sa DepEd, inisyuhan na ang guro ng show cause order at pinagpapaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 3 araw. Pagtitiyak naman ng DepEd, bibigyan ng psychosocial intervention ang mga mag-aaral na nakarinig ng mga salita ng guro.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kayo ba'y may mga luma, sira at punit na mga salaping papel na madalas ay tinatanggihang tanggapin sa mga tindahan o pambayad sa anumang mga transaksyon? Para sa inyo ang inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa kanilang isinagawang Piso Caravan. Ang detalye alamin mula kay Jade Buhoy. Mga marumi at sirang pera, yan lamang ang isa sa madalas na problema ng mga mamimili sa bawat transaksyong kanilang sinasagawa. Ngunit may solusyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para riyan dahil pwede na itong papalitan sa bagong pera mula sa kanilang programang Piso Caravan. Ayon sa BSP, ang mga punit na salaping papel o marumi at lukot, kupas na imprenta na kung tawagin ay unfit at mutilated, ay maaari pa ring matanggap mula sa Piso Caravan. Ang kasalukuyang programa ng BSP ay nasa Likab, Nueva Ecija mula ika-20 ng Marso alas 9 hanggang alas 12 ng hapon. Ang Piso Caravan ay programa ng BSP kung saang layuning matulungan ang mga mamamayang makipagpalit ng bagong isyong salapi mula sa mga may labis na pagkalukot na salapi sa taong mula 1995 pataas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa buwan ng Abril. Mula noong kalagitnaan ng Enero ay patuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig. Bukod sa nararanasang El Nino, ay dahil rin umano ito sa kakulangan ng ulan sa watershed na hindi sumasapat para itaas ang level ng tubig sa nasabing dam. Hindi lamang nakiramay sa pagpanaw, ngunit kinundena rin ng Kongreso ang pagpaslang sa asong Sikilua sa lugar ng Camarines Norte, kung saan ito'y natagpuang sawina sa loob ng isang sako. Para sa buong impormasyon, tunghayan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Matapos ang insidente ng pagpaslang sa asong Sikilua sa Camarines Sur noong kamakailan dahil sa pananakit at pagsilid sa labi nito sa loob ng sako, ikinundinahan ng Kongreso ang gawaing ito. Pahayag ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, ang natamong pang-aabuso ng aso ay isang uri ng walang habag na pagpaslang. Pero to kill the animal already speaks of the motive, no? That there was really an intent to end the life of that animal. So, I think, to me, it is tantamount to I mean, it is murder, straight up murder. Bahagi naman ni Deputy Speaker David Suarez, nararapat ng pabagyatin ang parusa laban sa pagpaslang ng mga hayop, lalo na sa panahong lumalaganap na ang mga kaso ukol rito. It's unfortunate. And it is indeed a wake-up call for us legislators to revisit the law and to find out if it will require stiffer penalties, and when it comes to enforcement, what should be done. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon, panahon na para muling siyasatin ng Animal Welfare Act at ipagbigay alam sa mga lokal na unit ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kaligtasan at proteksyon ng mga alagang hayop. There's an alien law that protects the animal welfare. So I guess that should also be addressed by the local government units, by the barangays, and the other NGOs. And that is why I urge the Philippine Animal Welfare Society to look into this matter. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsimula na ang legal proceedings ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy matapos ang pagsasampa ng kaso sa Korte ng Pasig at Davao City. Para sa detalye, narito si Francis Riudique.
Kinasuhan na ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy sa magkahiwalay na korte. Una na rito ang korte sa Davao na nahaharap ang self-appointed Son of God sa kasong sexual abuse at pagmamaltrato. Maaaring makapagpiyansa sa halagang 180,000 para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa maltreatment. Kasama ng pastor sa sinampahan ng nasabing mga kaso sa Davao, sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ang Department of Justice naman ang nagsampa ng kaso ng qualified trafficking sa korte ng Pasig City. At kung mahatulan mang guilty si Pastor Quiboloy, ay maaari siyang patawan ng life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong at magmumulta ng hanggang 5 milyong piso. Samantala, kasalukuyan ng ipinapaaresto ng Senado ang pastor matapos ang hindi pagsipot nito sa mga pagdinig. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, formal nang nilagdaan kamakailan ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang ordinansa na layong atasan ng mga restaurant at fast food chain na maglabas ng calorie label sa mga inihahaing pagkain. Ang buong impormasyon tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa layuning pagsusulong ng isang malusog na pamayanan sa lungsod ng Quezon, nilagdaan na ng alkalde na si Joy Belmonte ang calorie labeling policy sa QC. Ang ordinansang ito ay ang kauna-unahang inisyatibong ipatutupad sa buong Southeast Asia kung saan layon nitong atasan ang mga restaurant at fast food chains na ilagay sa kanilang mga food menu ang calorie label ng mga pagkain. Hindi na rin ito bago dahil kung may mga branch po ang malalaking restaurant sa ibang mga bansa kung saan implemented na po ito, ay siguradong meron na rin po silang datos patungkol sa kanilang calories ng iba't iba nilang mga putahe. Kaya I'm sure kayang-kaya nila itong tuparin. Sa naganap na anunsyo, nilinaw ng alkalde na hindi sakop ang mga maliliit na negosyante tulad na lamang ng mga street vendor at karinderya. Ngunit para sa mga magboboluntaryong sumunod sa ordinansa, sila ay bibigyan ng insentibo ng pamahalaan. Samantala, isa pa sa mga dahilan kung bakit isinakatuparan ang pulisiyang ito ay dahil sa higher risk sa mga non-communicable diseases gaya ng heart attack, diabetes at hypertension. Sa pamamagitan ng paglalagay ng calorie label sa mga pagkain, ay magkakaroon ng ideya ang mga consumer hinggil sa kanilang calorie intake. Dagdag kaalaman, ang isang cup ng kanin ay nagtataglay ng 200 kilocalories na ayon sa mga doktor ay sapat na sa isang kainan. Sa kabilang banda, giit na mga kinauukulan, ang desisyon at pagpili ng mga kakainin ay nakasalalay pa rin sa mga tao at pawang gabay lamang ang papel ng ordinansa. Sa katunayan, nasa higit na 2,000 na binubuo ng mga restaurant, karinderya, advocacy groups, hotel at barangay ang mga naimbitahan at nakibahagi sa konsultasyon hinggil sa pulisiyang ito. Ayon sa paliwanag ng mga konsihal, hindi kabilang sa ordinansang ito ang mga buffet at eat-all-you-can na mga kainan. Actually, this ordinance, that's why we are doing it in phases because we are also promoting lifestyle change. Kaya nga, phase 1 muna, ito muna yung mga 5 or more na restaurants. Kadalasan naman, ang mga nandito ay yung mga may multinational mga fast food chains na yan. No? And then phase 2, phase 3, and then eventually, pag nasanay na yung taong bayan or yung mga Q-citizens, a few years later, we might also eventually go to that. Pero ay magkakaroon po tayo ng pag-craft pa po ng implementing rules and regulation. And after the crafting of the implementing rules and regulation, ay may grace period pa po na not exceeding 1 year after the approval of the City Council ng implementing rules and regulation. Sa pagtatapos ng mensahe ng alkalde, sometimes change has to be done. Mahirap siya sa simula, pero kung naniniwala naman tayo sa ating mga pinaglalaban at ito ay para sa ikabubuti naman ng ating mga mamamayan, kailangan din talaga nating simula ng pagbabago sa ating sarili at siguraduhin lang na yung mga pagbabagong ito ay hindi naman sobrang
pabigat na nahihirapan na ang mga lahat. Kaya nga may public consultation para magkaroon tayo ng win-win situation at ang mahalaga ay nauunawaan ng lahat kung bakit kailangan gawin ang mga ganitong klaseng mga ordinansa at mga polisiya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH hinimok ang publiko na magpabakuna upang labanan ang tumataas na kaso ng tigdas at pertussis. Presyo ng isda na kaambang tumaas ngayong Semana Santa. DNR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsisermonya sa mga estudyante. Kongreso kinundina ang pagpaslang sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Pastor Kibuloy kinasuhan na sa korte ng lungsod ng Pasig at Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.